So, kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako dito po sa aklat po ng Juan. Ang kabanata po ay 13, mga talatang 36 hanggang 38, or John chapter 13 verses 36 to 38. So mangyari pong minsan pa ay magsitayo tayong lahat bilang pagbibigay galang sa salita ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong bumasa po ako, sasalin po this time ng magandang balita Biblia, sapagkat dito ko nakitang mas madaling maunawaan yung mga salitang kino-convey ng talata pong ito. Ang sabi po dito sa verse 36, "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa pupuntahan ko hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." Sumagot si Pedro, "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at hindi nagkakamaling mga salita. Kakaupo na po kayo, mga minamahal. Huwag kang mayabang. Isa po marahil sa mabilis nating nakakainisang ugali ay yung taong mayabang, o yung taong napakataas ng kanyang tingin sa kanyang sarili. Ang pagiging mayabang po, mga kapatid, ay ang pag-iisip mo o pagpo-project mo na tungkol sa iyong sarili na higit sa katotohanan o kung sino ka naman po talaga. Maaring ikaw po ay panay ang post or flex, sabi po ng mga millennial, sa social media, ng mga mamahalin mong gadgets, sasakyan mo, o mga travel goals mo para maipakita mo sa mundo ng social media kung gaano ka karangya at gaano ka kayaman. Pero in reality, mga kapatid, ito po pala ay galing lamang sa mga utang. In reality ay hindi ka naman talaga nakaluluwag sa buhay, kundi ikaw ay talagang lubog na sa utang. Yun lang ang gusto mong i-convey sa sanlibutan, na ikaw ay nakaluluwag, ikaw ay marangya, ikaw ay mayaman, pero in reality, ikaw ay hirap ng magbayad. Ano po? By the way, wala pong masama na sa sarili niya ang mag-post sa social media ng mga pangyayari sa ating buhay. Ang binabantayan lang po natin dito ay yung motivation. Bakit po ba natin yun ginagawa? Kasi kung ang motivation natin doon ay para magyabang, yan po ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Maring hindi ka naman po pala post sa Facebook, pero panay ang kwento mo sa kapwa mo kung gaano ka galing, gaano ka kabait, gaano ka kadiskarte. And take note, nang hindi naman tinatanong sa'yo. Di ba? Minsan, hindi naman tinatanong kung ano ang husay mo, ano inaral mo. Pero voluntarily, dahil gusto mong ipagmayabang, sinasabi mo. Pero in reality, mga kapatid, kung atin naman pong magiging honest lang tayo sa pagre-review ng ating mga sarili, at kung iaalaw lang natin ng ibang tao tungkol sa kanilang opinion sa ating mga sarili, ay hindi naman po tayo ganoon kagaling. Hindi naman tayo ganoon kabait. At hindi naman po tayo ganoon kadiskarte. Maaring kapag ka nagkwento ka sa iyong kaibigan, nagkwento sa iyo pala yung iyong kaibigan, yung iyong kumare, yung iyong kumpare, tungkol sa kanyang mahihirap na karanasan at kung paano siya nahirapang pagdaanan ito, at ang iyong tugon sa kaibigang ito, ako nga Pamilyar po ba kayo kapag nagkikwento kayo sa mga kaibigan ninyo, tapos ang lagi nila sagot, ako nga So parang lahat tungkol sa kanila, lahat mas magaling sila, kung ikaw nahirapan, ako nga hindi ako nahirapan. Pero parang nakakatamad magkwento sa mga taong gayon, na palagi na lang, hindi ka naman nakikipagpagalingan, pero parang ang dating lagi sa kanila, nakikipagpagalingan ka. Kasi nga po, ayaw nilang nahihigitan, ayaw nilang nayayabangan, At hindi po yan excuse. Maging ang mga kagaya po nating Kristiyano o mga mananampalataya. Kung naalala po ninyo ang kasaysayan ng mga taga-Korinto, lalo na yung bahagi ng unang Korinto, akala po ng mga taga-Korinto, mga mananampalataya doon, napaka malago na nilang mananampalataya, napaka mature na nilang believers,
dahil sa napaka-gifted ng kanilang church, napakarami pong mga taong may mga makaloob mula sa Espiritu Santo. Pero in reality po pala, as Apostle Paul exposed them, sila po ay napaka-immature. Bakit po natin nasabing napaka-immature o napaka-bansot ng kanilang pananampalataya? Sapagkat kulang po sila sa pag-ibig. So kahit po pala galo tayo ka-gifted, napakagaling natin magsalita, napakasipag po nating manggagawa, kung wala po tayong pag-ibig sa kapatid, iyan pala ay nangangahulugan na tayo pa rin ay bansot o immature pa rin sa atin pong buhay pananampalataya. At nakakainis po talaga at hindi tayo makatagal kapag mayroong taong, sabi nga ho nila, sobrang napakahangin. No, nakakatagal po ba kayo? No, kahit hindi naman malakas yung hangin, kahit wala naman bukas na electric fan, pagka pumasok siya sa eksena, talagang biglang humahangin no? Parang bagyo. So, di ko alam kung nakakatagal kayo doon, di ko alam kung naiinis din kayo doon. At kapag kami mga ganong tao, alam ko, iniiwasan natin sila at ayaw natin makipagkwentuhan sa kanila. Ano po? Pero, ewan ko kung familiar kayo sa kasabihan din, na kung ang magnanakaw ay galit sa kapwa niyang magnanakaw, ang mayayabang ay galit din sa kapwa nila mayayabang. Ano po? Maaring naiinis po tayo sa mga taong mayayabang dahil in the first place, tayo rin po mismo sa ating mga sarili ay mayayabang. Ayaw nating nahihigatan tayo ng iba. Ayaw nating mas may magaling o may mas matalino at may mas marunong kaysa sa atin, dahil ang tingin po natin sa ating mga sarili ay napakataas. Ang tingin po natin sa ating mga sarili ay hindi tayo basta-bastang tao. No? Ganyan po ang makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Again, ang chapter 13, kung maalala po ninyo, hanggang chapter 17, ito po ay napakahabang diskurso ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad habang sila po ay nasa upper room bago po siya damputin at ipako sa krus ng mga Romano. Sa mga talata pong ito, matapos pong i-expose ng ating Panginoong Jesus si Judas na magtatraidor sa kanya, at matapos po niyang ipahiwatig sa kanyang mga alagad yung napipinto po niyang paglisan o pag-alis, kaya po siya nagsagawa ng mga huling habilin kagaya ng magmahalan kayo sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ay matapos po ng mga pangyayaring iyon ay makikita ho natin dito ang taong bida-bida, ang taong mahilig sabi nga presentado, alsado na si Apostol Pedro. Sa mga talatang ito makikita natin kung paano nagyabang si Pedro sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang mga alagad, bagay na mabilis na itinuwid ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa sermon po na ito, mga kapatid, as I reflect to this, sabi ko, paano ito magiging encouragement sa atin? Ngayong negatibo ang nakikita natin sa mga talata. So I reflect on the gospel in the light, and I reflect on this passage in the light of the gospel, at nakita ko meron tayong encouragement na maaaring makuha dito, na maaaring maging kalakasan nating ng loob, na kahit marami pong pagkakataon na nagiging mayabang tayo, kagaya po ni Apostol Pedro, ay dapat po nating lakasan pa din ang ating loob at magpatuloy po tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya naman po ang main truth o diin ang sermon po na ito na gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga, ay hindi natin kayang mamatay para kay Kristo sa sarili lang nating lakas. Pero lakasan mo ang iyong loob, lakasan natin ang ating loob, na matay si Kristo para sa atin. Yun yung gusto kong maintindihan natin. Hindi natin kayang mamatay para kay Kristo sa sarili lang ho nating lakas. Pero lakasan natin ang ating loob na matay si Kristo para sa atin. Makikita po natin yung katotohanan iyan sa mga talata, makukunting talata 36 to 38, na hinati lang po natin sa dalawang bahagi. Hinati ko to sa dalawang tanong ni Apostol Pedro sa mga talatang ito. Yung unang tanong ay makikita natin in verse 26, at saka yung pangalawang tanong po niya makikita natin from verses 27 hanggang 28. So isa-isahin po natin pag-aralan, pagbulayan, mga kapatid, ang mga magagandang talatang ito na pinapakita sa atin ni Apostol Juan. So una natin tingnan yung unang tanong ni Pedro in verse 36. Tingnan po natin ang banggit diyan na sabi, saan po kayo pupunta
Panginoon, tanong ni Simon Pedro. At sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. So, sa talatang ito, mga kapatid, makikita natin na tila dinamdam po talaga ni Apostol Pedro yung pahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan na ho niyang umalis, kailangan na ho niyang lumisan. Maalala niyo po yan in verse 33, nung nakaraan po natin pinag-aralan, bago siya magbilin, sinabi niya na nalalapit na ang kanyang pag-elis at kung saan siya pupunta, hindi nila mapupuntahan. Ano po? Dahil po sa pag-ibig po at debosyon ni Pedro, nais talaga niyang makasama palagi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya noong narinig po niya, naiiwan na sila ng ating Panginoong Hesus, tinanong po niya kung saan siya pupunta upang masundan niya marahil siya. No, hindi pa naman niya nageget, hindi pa nageget ng mga alagad na ang Panginoong Hesus this time babalik na sa Ama. No, akala lang nila pupunta lang siya somewhere. So tinatanong siya dito ni Pedro, saan ka pupunta para marahil masundan nila? Ano po? Ngunit sinagot siya ni Jesus na nagsasabi, sa pupuntahan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. So, saan ba talaga pupunta ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid? Bakit hindi pa maaaring sumama agad si Pedro at ang kanyang mga alagad sa kanya sa mga oras na ito? Sa context po, mga kapatid, particularly in chapter 14, verse 1 and following, binanggit po ng ating Panginoong Jesus diyan na siya pala ay babalik na sa kanyang Ama sa langit upang ipaghanda sila ng silid. In other words, babalik na ang Ama, ang Panginoong Jesus kung saan talaga siya nanggaling, sa langit kasama ang kanyang maluwalhating Ama. Ngunit bago po siya magtungo roon, alam po natin na kinakailangan po muna niyang gawin ang kanyang misyon. Bakit po siya nagtungo dito sa lupa? Ano po yon? Na siya ay kailangang mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya naman po, mga kapatid at mga minamahal, hindi pa po uubra na sumama si Pedro sa ating Panginoong Hesus na namatay o namamatay at umuwi sa Ama, sapagkat una, hindi pa niya oras mamatay. No? In chapter 21 verses 18 to 19, mababasa natin doon na may talagang itinakdang oras, maging nga po yung pamamaraan ng kamatayan ni Apostol Pedro ay nakatakda at hindi pa ito yung oras na iyon. Pangalawa, sapagkat hindi pa niya oras mamatay ay sapagkat meron pa siyang misyon na kailangan ho niyang gampanan. At yan po, ayon sa John 21:15 to 17, ay ang pakanin ang kanyang mga tupang naiwan, gaya ng ginagawa ng isang regular na apostol. So meron pa pong misyon na i-fill in ang si Apostol Pedro, kaya hindi pa po siya agad-agad makakasunod, makakasama sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagbalik sa Ama. Ngunit mapapansin po natin sa pagpapatuloy ng mga talatang ating pinag-aaralan na hindi pa rin po na-satisfy sa sagot ng ating Panginoong Hesus si Apostol Pedro. Hindi sa kanya sapat na ganun na lang yun, basta hindi pa pwede. Kaya nagtanong ulit siya, and that will lead us sa ating panghuling punto, yung panghuling tanong ni Pedro. At makikita natin yun in verse 37, mga kapatid. Again, ang sabi doon, sumagot si Pedro, bakit hindi po ako makasusunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. So, tatlong bagay po maobserbahan natin dito sa ugali ni Pedro sa kanyang mga sinabi. Una, makikita muna natin dito yung kanyang matinding debosyon at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. No, I hope nararamdaman niyo yun kay Pedro. No? Bagamat may sablay siya, oo, mamaya makikita natin yun. Pero pwede nang gagaling talaga siya dito dahil sa kanyang sincere na pagmamahal at pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesus. Gustong-gusto po niya talagang makasama siya. Ang malaman na siya ay aalis sa piling nila ay napakalaking bangungot para kay Apostol Pedro. At ganyan po ang puso ng isang tunay na mananampalataya, mga kapatid. Para sa isang tunay na mananampalataya, hindi pa nakipbutas lang
ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya parang add-on lang sa ating mga buhay na pwede namang wala siya. Hindi siya nahuhuli sa listahan ng mga prioridad. Hindi niya ipinagpapalit ang Panginoong Hesus sa anumang mga temporal na mga bagay sa sanlibutan. Yan ang puso ng isang tunay na mananampalataya. Para isang tunay na mananampalataya, hindi niya kaya ang malayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po ba ang makakategorize ang ating mga buhay, mga kapatid? Yung talagang hindi natin kayang malayo sa ating Panginoon. Ganyan din po ang puso ni Apostol Pablo, halimbawa sa Filipos 3:8. Ang sabi ho niya doon sa kanyang sulat, and I quote, "Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kapuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo." End of quote. Para kay Apostol Pablo, lahat ng karangyaan, lahat ng inaasam-asam ng sanlibutan, lahat ng tinitingala ng sanlibutan ay isa lamang basura at dumi para sa kanya. Kung itatabi po ito o ihahalin tulad po ito, ihahambing po ito sa atin pong Panginoong Hesukristo. At ganyan din po ang puso ng mga awit. In awit 73 verse 25, ang sabi ho doon, "Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan." Para sa sumulat ng awit na ito, hindi niya nais pumunta sa langit para lang makatakas sa mga pagdurusa dito sa sanlibutan. Hindi niya gustong pumunta sa langit dahil sa wala ng pagluha doon at wala ng sakit at karamdaman. Ewan ko po kayo kung ano po ang reason ninyo kung bakit gusto niyo pumunta sa langit. Pero as far as this psalmist is concerned, ang tanging pinaka-desire niya kung bakit niya gustong pumunta sa langit kung saan naroroon ng Ama ay para makasama ang Diyos. At kung di pa niya oras na makasama ang Diyos, so sabi niya, mamumuhay siya sa sanlibutan na ang tanging ninanasa ng kanyang puso ay palaging ang Diyos sa kanyang buhay. Ganito po ang puso ng isang tunay na mananampalataya. Ganito po ang pinapakita ring ugali ni Apostol Pedro sa talatang ito. Ayaw niyang mawalay kahit isang saglit sa kanyang manunubos. Para sa kanya si Kristo ang kanyang buhay at para sa kanya si Kristo ang kanyang mundo. Kapatid, ganito din ba ang iyong debosyon at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo? Okay, bilis mo siyang ipagpalit sa ibang tao at sa ibang bagay. Ngunit maliban po sa magandang ugaling ito ni Apostol Pedro, mababasa din po natin ang kanyang masamang ugali. Ganyan naman po ang mga mananampalataya eh. Hindi naman tayo perfect. Ano po? May mga sablay din tayo, kagaya po ni Apostol Pedro sa talatang ito. At expected po yan, lalo na sa isang bago palang mananampalataya. Ano? Kagaya ni Apostol Pedro, dito, makikita natin ang pagiging mainipin. No? Maikli ang pasensya ni Apostol Pedro. Tingnan niyo po ulit yung verse 37. Sumagot si Pedro, "Bakit hindi ako makakasunod sa inyo ngayon?" Abasin niyo po yun? Now na, ngayon na. Bakit hindi pa ngayon? Bakit kailangan bukas pa? Bakit kailangan sa ibang panahon pa? Now na dapat. No? Ibig sabihin niya dito, napaka-impatient ni Peter. Hindi siya makapaghintay sa tamang panahon ng Panginoon. No? At ganyan din po madalas ang marami sa atin, mga kapatid. Hindi tayo makapaghintay sa tamang panahon ng Panginoon. No? Mabilis tayo magdesisyon, ura-urada. No? Nakakapagdesisyon tayo nang hindi man lang kine-consider ang kanyang kalooban. Ni hindi natin binababad sa panalangin, hindi nga natin sinasabi sa mga prayer request po natin. No? Pagka nagchat-chat ako sa Facebook, sa Messenger, may prayer request po kayo, magugulat na lang tayo, may mga major decisions na tayong gagawin. No? Nang hindi man lang natin nai-request sa prayer. Po, hindi ka man lang nanghingi ng payo mula sa iyong pastor o sa mga kilala mong malago na sa pananampalataya na miyembro ng iglesia.
Ang bilis-bilis ho nating magdesisyon. Madalas padalos-dalos tayo sapagkat napaka-mainipin po natin kagaya ho ni Apostol Pedro. Kaya madalas sumasabray ang ating desisyon at nauuwi po tayo sa pagluha at kapahamakan. Sabi nga po, tumatakbo ng matulin kapag natinik malalim. Palagi dapat tayo marunong maghintay sa Panginoon. No? At ang isang paraan ng paghihintay sa Panginoon ay palagi kang nananalangin sa Panginoon sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong desisyon. Pero in this case, walang ganong patience si Peter. Sinabi ng Panginoon, susunod ka rin naman pero hindi pa ngayon. Ba't hindi pa ngayon? Sabi ni Pedro, now na. No? So yun po ang isa niyang masamang ugali. I mean, devoted siya, love niya si Jesus, pero kailangan pa niyang ma-work out yung kanyang patience. Ha? Pangatlo, sa tanong ni Pedro, ito, makikita din natin yung kanyang kayabangan. Ano po? Yan naman ang madalas natin pagkakakilala kay Pedro. Sabi ko nga kanina sa introduction, presentado, alsado, bida-bida. Tingnan niyo po sa verse 37, Sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Ito, watch niyo po yung huling sinabi niya, buhay ko may, iaalay ko para sa inyo. Wow! Talaga ba? Sa parallel verses po nito, in Matthew 26, hanggang 31 to 35, mababasa po natin doon na hindi lang gayon ang sinabi ni Pedro. In Matthew 26:31, same na pangyayari, si Matthew lang ang nag-record, mas dinitalye ni Matthew yung sinabi ni Peter. In Matthew 26:31 and following, ganito yung mababasa natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. By the way, yung panang pag-iwan ng mga disipulo sa Panginoong Jesus, nakapropesiya na rin pala yun. Natutupad pa rin pala yun. Expected na rin po pala yun ng ating Panginoon Diyos. Tinakda na rin pala niya yon. Then verse 32, ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, resurrection, mauuna ako sa inyo sa Galilea. At tingnan niyo yung sagot ni Pedro. Sumagot si Pedro, verse 33, kahit na po kayo iwanan lahat, hindi ko kayo iiwan. Aba, ang galing, Iiwan ka nitong mga to, mga Judas na to, pero ako, hindi kita iiwan, Panginoon. And in verse 35 ng same chapter, mababasa natin doon na hindi lang naman si Pedro yung may ganong kayabangan at ganong claim. Lahat ng mga alagad, ako rin, Panginoon, hindi iiwan namin, ikaw lang ang hindi mang-iwan. Lahat tayo, magkamatayan na. Hindi ka namin iiwan, Panginoon. Abay, sama-sama na tayo sa libingan. Parang ganon, ang yabang, Napakatapang na claim ni Apostol Pedro. Ang mamatay para sa ating tagapagligtas. Can you say that sa mga oras na ito? Panginoon, mamamatay ako para sa iyo. Pugutan na nila ako ng ulo. Sasamba pa rin ako sa iyo. Masasabi po ba natin yan sa Panginoon? Wala ko kayong sumagot. Maaari naman pong sincero siya nung sinasabi niya yung matatamis na pananalitang ito. Ngunit gaya po ng alam natin, hindi pa siyang handang panindigan yung mga sinabi niyang ito sa mga oras na ito. Makikita natin yan sa propesiya ng ating Panginoong Jesus in John 13 verse 38, going back to our text. Bakit nasabi natin hindi pa siya handa this time? Tingnan niyo po, balik tayo sa verse 38 ng John 13. Sumagot si Jesus, o si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok. So, naiintindihan niyo na kung bakit may manok sa screen ninyo. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakainan. Hindi po dinitalye ni Apostol Juan yung eksaktong sinabi ng Panginoon Jesus, pero sa record ni Mark, chapter 14, verse 30, mababasa natin doon na hindi titilaok ang manok daw ng 2 beses nang hindi siya itinatatwa ni Pedro ng 3 beses. Yun talaga yung eksaktong sinabi ng Panginoong Jesus. Pero hindi na yan dinitalye ni John. Ang point lang na gustong makita dito ni John, ni Apostol Juan na gusto niyang ipabasa o ipaunawa sa kanyang mga mambabasa, si Pedro din po ay nabigong mamatay para kay Kristo para itong time na ito. I mean,
Hindi rin niya napanindigan yung kanyang sinabi nung time na ito. Now, ano po ang meron doon sa manok? Bakit po ginamit na reference point yung manok? O time indicator bago itatwa ni Pedro si Jesus Christ? Ito po sapagkat wala pa naman silang orasan. Hindi pa na-invento yung orasan during that time. Wala pa silang kamukha nung nakikita nyo dyan. Kaya po hinahati lamang nila yung kanilang araw, yung mga Hudyo, sa 4 na bahagi. Makikita natin yan in Mark 13 verse 35. Yung kanilang gabi, medyo maaga nagsisimula. Mula 6, hindi pala, ganun naman talaga. 6 p.m. hanggang 9 p.m. Gabi sa kanila yon. Ang kanilang mga hating gabi, kaya lang medyo maaga, 9 p.m. to 12 a.m. Hating gabi na sa kanila yon. Tayo, gising na gising pa tayo nun eh. 9 p.m. Ewan pala yung iba, maaga natutulog. Pero 9 p.m. hanggang 12 a.m. hating gabi na yon sa mga Hudyo. Yung kanila naman pong madaling araw na tinatawag nilang pagtilaok ng manok, yun po ay nasa 12 a.m. hanggang 3 a.m. At yung kanilang umaga ay nagsisimula mula 3 a.m. hanggang 6 a.m. Umaga na po yun para sa mga Hudyo. Kaya nung sinabi po ni Jesus na itatatwa niya si Pedro bago tumilaok ang manok, sinasabi po niya dito na hindi sasapit ang bukas, hindi lilipas ang gabing ito nang hindi mo ako itatatwa ng 3 beses. Pedro, ikaw na nagsabi na handa kang mamatay para sa akin, itatatwa mo ako ng 3 beses. Yun ang sinasabi niya dito, hindi matatapos ang araw na ito. At alam natin ang istorya, nangyari po ito, eksakto sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Diba? Yung susuguri ng ating Panginoong Jesus, may nakakita kay Pedro na nagpapainit. Hindi ko nga kilala yan eh. Diba? So, tinatuwa talaga niya. At nangyari yung sinabi ni Jesus, nagpapakita na talagang siya po ay ang dakilang propeta at tunay na Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Eksakto sa sinabi ni Jesus. Ang problema dito kay Pedro, masyado siyang mayabang. Masyado siyang mataas ang tingin sa kanyang sarili. Inakala niya na malago na siya sa pananampalataya para magawang mamatay alang-alang sa kanyang Panginoon. Akala niya noong time na ito ay handang-handa na siya sa gera ng kasalanan na susuungin ng ating tagapagligtas. At maaaring pinagtatawanan natin kinaiinisan si Pedro kasi napakayabang niya, sa tagpupong ito at least. Pero kung atin lamang pong babalikan ang ating mga buhay at magiging honest tayo na ating sisiyasatin ang mga buhay natin itong mga nakaraan, wala tayong iniwan kay Apostol Pedro eh. Hindi po ba? Patawarin niyo po ako sa pagiging rekta, pero nagiging mataas din po masyado ang ating tingin sa ating sarili at nagiging masyado tayong mayabang. Akala natin mga kapatid, ang lakas-lakas at ang galing-galing na natin. Kasi 3 years na tayong Kristiyano, 5 years na tayong Kristiyano, 10 years na tayong Kristiyano. Sinabi natin nung taong 2026, magiging mapanalanginin na ako, babasahin ko lang ang Bible, ito ang pinakamagandang New Year's resolution. Di ba? Yan yung sermon natin ng unang taon. O unang linggo ng taon. Hanggang makita mo yung iyong sarili, natambakan ka na ng reading plan. Hindi mo naman nagagawa na ikaw ay talaga makapagbulay ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi ka nakakapanalangin ng madalas. Madalas ka nakakapanalangin, mabilisan na lang. Madalas tayong nagyayabang na ganito si ganyan, ganito si ganito. Pinagpapalit nila Panginoon, mali-mali ang kanilang mga desisyon. Kulang na kulang sila sa karunungan kasi hindi sila umaten ng Sunday school. Hanggang masumpungan mo ang iyong sarili, ginagawa mo rin naman yung ginagawa nilang pagkakamali. Madalas tayong umaawit ang lahat. Ano ba to? Yung I surrender all. Pamilyar po ba kayo doon sa Tagalog? Ang lahat ko'y inihahandog na may kagalakan. O Jesus, ang puso't buhay ko ay iniaalay. Tapos iiyak-iyak ka pa, napasasakop. Iiyak-iyak ka pa, tutulog pa yung uhog mo. O Panginoon, sa banal mong
at nilalayo. Hanggang sa dumating yung time na sinubok tayo ng Panginoon kung ano ang pipiliin natin. Talaga ba? No? Trabaho o pagsamba? Birthdayan, gala o pagsamba? Boyfriend na hindi mananampalataya, wala tayong kabataan ngayon, no? O pagsunod mo sa Panginoon? Hanggang sa makita natin nang hindi natin pala tunay na isinusuko ang ating mga buhay sa Panginoon. Maliit na test pa lang po yun, mga kapatid. Madalas sinasabi natin sa Panginoon, ibabahagi natin ng Ebanghelyo, kaaralan natin, baka mapahamak yung mga tao, ito'y nakaka-glorify sa Panginoon, pero hindi natin mabahagi sa sarili nating anak, sa sarili nating asawa na hindi pa mananampalataya. Bigo. Madalas natin sinasabi ang ating buong buhay para sa Panginoon, mamamatay tayo, namatay na tayo para sa ating sarili, pero yung ating mga cellphones ay punong-puno na ng virus kasi mahilig tayong manood ng mga malalaswang panoorin, no? Nasa ano na po tayo, nasa ang tawag dito, nauubos na ang buo nating oras sa pagsaswipe. Ano po sa Facebook, nakalimutan ko yung term, ano po. Pero wala na tayong oras sa Panginoon, nauubos na sa Facebook. Tapos sasabihin natin, sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Maaaring hindi po natin sinasabi na mamamatay tayo para kay Kristo gaya ni Pedro, pero may pinapahayag po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga inaawit, sa pamamagitan ng ating mga panalangin na hindi naman po talaga natin napaninindigan. Nakuha niyo po mga kapatid, kung naiinis kayo kay Pedro, tingnan din natin yung ating mga sarili. Kagaya rin pala tayo ni Pedro. Minsan nauuna sa salita, kulang sa gawa. Ang tawag doon ay mayayabang. At doon po nagsisimula yung ating kalungkutan at pagkadismaya sa sarili natin. Alam naman po natin yung tama, alam naman natin yung makakapagpasaya sa Panginoon. Pero bakit madalas hindi natin nagagawa? Bakit ba napakahina natin? Maaaring sinasabi, bakit ba pardon me for the words, napaka-anga natin? Naturuan naman tayo pero di naman natin nagagawa. Bakit ba lagi nating hindi pinipili ang Panginoon? Maaaring sinisisi mo palagi ang iyong sarili. Nalulungkot ka kagaya ni Pedro matapos niyang ma-realize na pinagkanulo niya ang Panginoon, nadurog yung puso niya. Maaaring gayon din po ang nararanasan ninyo sa mga oras na ito. Pero mga kapatid, ang encouragement ko po sa inyo, huwag tayong manatili sa ganyang kalalagayan. I understand na normal at malungkot kapag nagkakasala sa Panginoon. No? Nalulungkot po ba kayo? Nadidismaya po ba kayo kapag nagkakasala kayo sa Panginoon? Normal po yan eh. Ano? Matakot ka kapag hindi na. Baka masyado na kumakapal yung kalyo ng iyong puso. Pero ang encouragement ko po sa iyo, huwag kang manatili sa pagkalugmok at ganyang kalalagayan. Normal na ma-discourage ka, normal na madismaya ka sa sarili mo kapag hindi mo nagagawa ang Panginoon, pero huwag kang manatili sa pagkakadapa. Yun ang akin po sinasabi. Sapagkat hindi man nagawang mamatay ni Pedro para kay Kristo, at least, at this point, nagawa ni Kristo mamatay para sa mayayabang na kagaya ni Pedro. Okay? And by way of application, namatay din si Kristo para sa gaya nating mayayabang at mahihina na minsan puro sa salita, kulang sa gawa. At dahil namatay si Kristo para sa atin, hinugasan niya po tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Maging yung mga sinasabi natin na minsan hindi naman natin nagagawa, pinunan niya yung mga pagkukulang po natin. At ginawa niya ang hindi natin kayang gawin. So, imbis po na mag-pity party tayo at madismaya na lang tayo sa ating mga sarili habang buhay, dahil hindi po natin nasusunod ang kalooban ng Diyos, bumaling po tayo kay Kristo at sa Kanya tayo kumuha ng lakas ng loob upang bumangon at tayo po ay magpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Again, saan po tayo kukuha ng lakas ng loob? Kung naging kagaya tayo ni Pedro na nabigo sa ating mga sinasabi sa Panginoon, tumingin ka kay Kristo. No? Namatay siya para sa iyo. Bumangon ka muli at magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Ang good news, mga kapatid, ang good news
kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi ka naman niya hahayaang manatili sa ganyang kalalagayan mo na mahina at palaging nakasusuway sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat tutulungan ho niya tayo, patatatagin niya po tayo, tuturuan niya po tayo hanggang sa maging malago na po tayo at matatag na po tayong mananampalataya. Yan yung good news. No? Sa kaso po ni Pedro, nabiguman po siyang bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng kapatayan in this particular case. Pero you know the story of Apostle Peter. After few years, ay nagawa rin po niyang mamatay para kay Kristo. Alam niyo po ba yon? Yung pinapisiya ni Jesus Christ tungkol sa magiging kamatayan ni Peter in John chapter 21 verses 18 to 19. Pagdating nung around AD 60s, mid-AD 60s, si Apostol Pedro ayon sa kasaysayan ay namatay na gaya ng isang martir. Alam niyo po ba yon? Siya, mga kapatid, nung una tinatuwa niya si Jesus Christ 3 times. Pero nung as Peter matures in faith, ipinako din siya sa krus ng mga Romano. At kanyang sinabi, nung nakapako si Pedro sa krus, sabi niya, hindi ako karapat dapat mamatay ng gaya ng sa aking Panginoon. Alam niyo po ginawa ng mga Romano kay Pedro? Ganun ba? Pinaliktad niya nila si Pedro. O yan, hindi nakamukha na sa Panginoon, nakabaliktad ka na. No? Kaya yung iba, natatakot doon sa krus na baliktad, sa demonyo daw yun. Ang naalala ko doon si Pedro, yung kanyang dedikasyon at pagmamahal sa Panginoon No? This time, nung ipinako si Pedro ng patiwarik at hindi niya dininay ang ating Panginoon Jesucristo hanggang kamatayan, hindi na naging mayabang si Pedro. No? Pinanindigan na niya yung kanyang sinabi na mamamatay siya para sa Panginoon. At nagawa niya iyon, hindi dahil magaling siya. Nagawa niya iyon dahil pinatatag na siya ni Kristo. So huwag kang madidismaya, kapatid. Kung nagfe-fail ka ngayon, manabibigo ka ngayon, marami ka sablay sa buhay mo ngayon, pero gusto kitang payuhan. Napaka-patient ng Panginoon sa iyo. Maging patient ka rin sa iyong sarili. Huwag kang hihinto. No? Bangon. Nagkamali ka, bangon. Tuloy. Tingin kay Kristo, tuloy. Yan ang buhay ng Kristiyano. Hanggang naririto tayo sa mundo, paulit-ulit tayong madadapa, paulit-ulit tayong magkakamali, pero tingin kay Kristo, tuloy. Paulit-ulit niya tayong tuturuan, paulit-ulit siya magiging patient sa atin, sapagkat si Kristo ay namatay para sa atin. Po? At sinisigurado niya, mangyayari at mangyayari yun. Dadalisayin niya yung ating pananampalataya, patuloy niya tayong patatatagin hanggang dumating sa punto ng ating buhay na magagawa na rin nating mamatay para kay Kristo. Okay? At hindi mo yun mararanasan kung susuko ka na ngayon. Kung masyado ka na nadismaya sa iyong sarili, napaka-failure ko, napakasama ko talaga, wala talaga akong kwentang anak, hindi mo mararanasan yung grace ng Panginoon na patuloy na mararanasan, na nagpalalalago sa buhay mo kung hihinto ka na ngayon. Kaya, hindi ko alam kung ano struggle mo bago ka magpunta rito. Marami kang failures na hindi mo nagawa para sa Panginoon. Pero ang encouragement ko sa iyo, bangon, tingin kay Kristo, tuloy. Tuloy lang. Hindi natin kayang mamatay para kay Kristo sa sarili nating lakas sa ngayon, marahil, pero lakasan mo ang iyong loob na matay si Kristo para sa atin. At yan na po ang magde-define ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Purihin po ang